Hi guys! And this is Solday Daddy and welcome back sa akin channel. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe and always click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko na videos. So, for today's vlog, samahan nyo lang akong mag-sideline. So, ito yung ginagawa ko habang wala mo nang makitang work dito sa US. So, it's called the DoorDash. So, paano ba ako nag-apply and paano ba yung process kung yung mga nag-start na gawin ito. So, tara, samahan nyo ako for today. Bye-bye for now! So, to start with, and kailangan nyo pumunta dun sa Dasher app and kailangan nyo lang i-type yung postal code kung saan area kayo naka-stay. So, like ito is one example, and then ito-type nyo yung inyong email and phone number para dun sa verification na kayo talaga yung nag-a-apply. Next step is kailangan nyo mag-fill up ng form like your first and last name and middle name, and kailangan nyo mag-create ng account sa DoorDash. Next step is kailangan nyo lang i-download yung Dasher app, any Google Play or Apple Play, pwede nyo siyang i-download. And of course, mag-a-ask ng information yan about your vehicle, anong type, model, and color. Next step is verification ng driver's license mo, and of course, parang may face camera to make sure na ikaw talaga yung nasa license. Kapag okay lahat ng verification sa inyong license, then mag-check lang siya for verification din ng inyong information kung tama lahat. After that, you can choose kung paano nyo gustong magsahod. Pwede kayong magsahod ng daily or bi-weekly. Pwede rin kayong by month. So, it depends kung saan kayo magiging comfortable. After passing all the requirements, magkakaroon muna ng verification sa inyong background check, which is maglalast ng 15 to 30 minutes. And ayan, makikita nyo na, congratulations! And approved na kayo mag-dash. Yan, so after approval, makaka-receive ka ng email wherein mag-a-ask sila kung saan mo gustong ipa-deliver ang iyong Dasher bag. Free naman to guys, and make sure na complete ang inyong information. Yan, so ganun lang kadali and ganun lang kabilis ma-approve sa pagiging isang Dasher. Yan, hindi man aabot ng 2 oras yung approval upon giving all your information and background check. Marireceive nyo na yung email na approved na, pwede na kayo mag-dash. As you can see dun sa inyong Dasher app, huwag kayong magbibigay ng anumang information, or bago nyo buksan yung inyong Dasher app, makikita nyo na may PIN number. So never share para sa inyong mga privacy, since nandun lahat ng information ninyo. Makikita nyo yung account, and of course kung busy ba yung area nyo, meron kayong makikita sa app wherein napaka-busy niya, red, or nag-inform sila sa inyo, magsisend sila ng message kung busy ba yung area, and kung prima naman kayo, then you can do it. So, isa pa sa makikita nyo sa app is yung schedule, wherein pwede kayo mag-schedule ahead kung alam nyo naman na free time kayo that day or maluwag yung oras nyo, then pwede nyo i-schedule yung oras na prepared yun na comfortably talaga kayo mag-dasher. And of course, merong time na sobrang busy na pwede kayong mag-dash anytime. And one more thing is yung ratings, of course. Yung ratings, makikita nyo doon yung ilang deliveries na ba na-deliver nyo, ano ba yung customer rating, and then kung 100% pa kayong nag-accept ng order, and of course kung kumpleto ba lagi yung delivery nyo, and lagi pa kayo on time or late. So nandun lahat sa ratings. And yung pinaka-last is of course yung inyong earnings for the week. Since yung sa akin kasi every week ko ginagawa, makikita nyo doon kung kailan yung salary and magkano ba yung kinikita nyo per day. Okay? So ayun, start na tayo mag-dash. Mag-start na tayo ngayon. Usually, ang gagawin natin is pupunta tayo doon sa area na busy. So magbigay yung app ng busy na area, then pupunta ka lang doon. Then after that, usually before ka makarating doon sa area, magkakaroon na kayo ng order eh. So let's go. So this is one of the sample kapag naka-receive na kayo ng order and how much ba yung cost ng delivery. And then magbibigay naman siya ng directions kung saan yung restaurant na pupuntahan ninyo. So yun guys, may pumasok na tayong order. So laro na natin is
kayo ng options kung saan yung restaurant na pupuntahin nyo, kung saan yung pick up. And then ayun, ibibigay lang natin yung information dun sa restaurant, and nandun na usually yung name nila. So tara tayo dun sa ating orders. Pagka-pick up ng order, automatic nagbibigay na ng address ang app kung saan yung information ng customer. So ang gagawin lang natin is i-deliver dun sa exact address. Usually nakalagay din yung information kung paano nila gustong i-deliver, like iwan sa pinto or i-hand over sa kanila yung order. After ma-deliver, automatically mag-a-appear na kung magkano yung base pay and of course kung magkano yung tip ng customer. Tapos lang ng dalawang delivery natin na bigyan na natin lahat. So ganun lang usually, accept the order, kunin yung order dun sa restaurant, and then it gives you option para i-deliver dun sa area ng customer. So after that, minsan gusto ng customer, mag-leave siya ng message na kung gusto nila na i-hand mo sa kanila yung orders or pwedeng picturean dun sa door nila. So ganun lang usually, na madali naman siya, and then after that, pag na-accept na yung order, lalabas na yung kung magkano yung nakinita mo, and then pupunta ka dun sa area na busy ulit. So ayun, so punta na tayo sa busy area ulit and back to work. So bye for now.